Hello guys, meron lang akong gustong i-share. Ah, sobrang nabagabag lang talaga ako ba na hindi ko masabi to. Parang yung laging nire-remind sa akin sa puso ko na kailangan kong sabihin kasi ito yung sinabi sa akin na sabihin ko daw. Although itong panaginip ko na to nung nasa Saudi pa ako nung time na to, 2023. Hindi ko talaga lubos maisip kung ano yung gustong ipahatid sa akin ng Diyos. Bakit ako na naginip ng ganun? Kasi lagi akong may tanong kay God, Lord, ano ba talaga yung plano mo sa akin? Ganun ako lagi. Parang ipakita mo sa akin kung ano yung plano mo sa buhay ko, kung ano yung halaga ko sa mundong to. Kasi sa dami ng nakikita ko sa social media na, yung, alam mo yung mga kakaiba, para bang yung pakiramdam ko na ano bang pwede kong maitulong? Ano yung pwede kong magawa? One time na hindi ko in-expect na nanaginip ako ng ganun. Doon sa panaginip ko na yun, dinala ako sa isang lugar na sobrang lawak. Sobrang lawak. Tapos yung doon sa nakita ko talaga siya is yung bakod. Yung gate niya is sobrang laking gate. Tapos para siyang higanting gate ang nakikita ko. Higanting gate ang nakikita ko. Sabaga napakaliit ko lang doon sa gate na yun. Tapos yung gate na yun, yung rehas na yun doon. Kung tutuusin, kung iisipin mo, pwede kang pumasok doon kasi sobrang luwag, kasi sa sobrang laki ng gate. Doon sa loob na yun, nababalutan ng usok. Nakikita ko yung lawak, kung gaano kalawak. Parang ano siya yung hindi ko maintindihan, hindi ko mapaliwanag yung yung sitwasyon doon sa loob, yung area doon sa loob. Pero yung gate na yon, sabi ko nga gano'n na, ano yung ginagawa ko dito? Bakit ako nandito? Nung time na inatin ko na pasukin yung gate na yon, biglang may lalaking humarang sa akin. Sabi niya, wait, sabi niya gano'n. Tapos sabi niya, saan ka pupunta? Sabi ko, papasok po ako. Tapos sabi nung lalaki, hindi pa panahon para pumasok ka dyan. Tapos ang tanong ko sa lalaki, bakit ako nandito kung hindi ako pwedeng pumasok? Pinakita sa'yo para makita mo kung ano ang entrance ng pupuntahan mo balang araw pagdating ng panahon. Hindi pa takdang panahon ang pagpasok mo, darating ang araw at darating ang oras na makakapasok ka rin dito sa loob. Tapos sobrang kapal ng usok. Ang ganda talaga ng paligid. Sobra. Ang ganda ng paligid. Hindi ko ma-explain, hindi ko mapaliwanag kung gaano kaganda na never kong makita sa sanlibutan, na never kong makita sa mundo natin. And then dun sa gilid na yon, sobrang namangha ako kasi sabi ng lalaki, hindi pa panahon para makapasok ka dyan, pero may pagdadalhan kita. Meron akong ipapakita sa'yo dahil ito ang inutos sa akin na ipakita ko sa'yo. Nung nakapasok ako dun sa gate na yun, nakahiwalay yung gate na yun. Nakahiwalay siya, nakapasok ako doon. Pagpasok ko doon, nakita ko yung sobrang lalaki ng pulpit. Ang pulpito ang tawag doon. Pero bakal siya, ginto ang kulay niya. Tatlo yun, tatlong pulpito na nakagano, nakahilera. Dun sa bawat pulpit na yun, may mga libro. May mga libro, nagtaka ako, sabi ko, hala, sabi kong gano'n dun sa panaginip ko, hala, bakit yung mga libro? Kusang bumubuka yung mga pages niya. Kusang bumubuka. Tapos nung titigan ko talaga yung mga libro, grabe, nasilaw ako sa sobrang liwanag ng mga libro na para ako nabulag nung time na yun. Sa sobrang hindi ko kaya na gumanon talaga ako, sobrang hindi ko kaya yung liwanag. Kasi sa bawat buka ng mga libro, nung nakita ko talaga na gusto kong titigan yung mga libro,
hindi ko talaga sila matutigan ng diretsahan kasi sa sobrang liwanag ng mga libro. Nasisilaw ako sa sobrang liwanag ng mga libro. 3 klaseng libro, yung dalawa, bumubuka na sila. Yung dalawa, nag-o-open na yung mga pages nila. Yung pinaka-last na libro, nakasara pa. Ngayon, napatanong ako dun sa lalaking nagbantay doon. Ang sabi ko, ano yung mga klaseng libro na yan? Bakit yung dalawa nakabuka? Bakit yung isa sarado pa? Tapos, nung medyo naaninag ko yung mga sulat ng mga libro, kakaiba. As in, kakaibang sulat na kahit anong gawin mong intindihin, hindi mo maintindihan yung mga sulat ng nakalaman doon sa mga libro na yon. Tapos sinabi nung lalaki, isa-isa, sabi niya, yung libro na yun, sabi niya ganun, yun yung librong nagbibigay buhay. At yung isang libro na yun, sabi niya, yung isang aklat na yun, yun yung nagbibigay ng kaligtasan. Tapos sabi ko, yung pangatlo, bakit hindi pa nakabukas? Sabi niya, yung pangatlong libro yun na yan yung librong mga pangalan ng taong nakasulat sa aklat na yan ay siyang maliligtas. Noong time na yun, sobrang, sobrang naiyak ako nung time na yun. Sabi ko, nasaan ba ako? Bakit narating ko to? Ang sabi nung lalaki, hindi ako sinagot ng lalaki noon. Ang sinabi lang niya, nasa entrada daw ako. Nasa entrance daw ako. Yun ang sinabi sa akin ng Panginoon. Kasi yun daw yung utos ng Panginoon na ipakita daw sa akin yung libro na yun. Tapos nung time na yun, tapos ang sabi ng lalaki, sabi niya, nung matapos magsalita yung lalaki na yun, na yung libro na yun, yung mga pangalan ng maililigtas, kung sino man yung nakasulat sa aklat na yun, ay siyang maliligtas ang pagdating ng paghuhukom. One time, tapos may narinig akong boses. May narinig akong boses na sobrang hindi ko maintindihan yung boses na napakalakas na yung buong-buo talaga yung boses niya. Na buong-buo yung boses niya. Tapos may sinasabi yung boses na yun pero hindi ko maintindihan talaga kasi kakaiba talaga yung salita niya. Tapos merong nagta-translate ng lalaki. Ang sabi ko ganun sa lalaki. Sabi ko, ano po ang sinasabi niya? Sino po iyon? Ang sabi niya, yun ay tinig ng ama. Sabi niya. Tapos sabi ko, ano po ang sinasabi niya? Kasi hindi ko po maintindihan. Ang sinabi niya, pinaparating niya sa iyo na sabihin daw po sa lahat na magsisi. Ang sabi daw po ng boses, nung nag-translate yung lalaki, sabi niya, sabi ng ama, na iparating sa iyo at iparating sa lahat na kailangan ng magsisi kasi konting panahon na lang daw po ang natitira sa mundo. Tapos sabi ko ganun. Sabi ko, paano ko po gawin yun? Saan po ako mag-uumpisa? Kasi po, napakalaki ng sanlibutan.
hindi ko maintindihan kung paano ko i-explain, kung paano ko sasabihin sa mga tao. Tapos sabi sa'kin nung nagsalita uli yung boses nung napakalakas. Tapos sabi ko gano'n, sabi ko, ano po ang ibig niyang sabihin kasi hindi ko na naman po maintindihan. Ang sabi niya, kailangan daw malaman ng buong sanlibutan na malapit na siyang darating at kailangan sa pagbalik niya, magsisi na daw po lahat ng mga tao sa sanlibutan. Tapos meron siyang pinarating sa akin na ang sabi nung nagta-translate na sabihin mo doon sa isang tao na pinagkatiwalaan ko sa sanlibutan ng isang babae daw po yun na kailangan ko daw sabihin sa kanya dahil siya daw po yung magpapahayag sa buong sanlibutan dahil kilalang kilala daw po talaga siya sa sanlibutan, kilalang kilala daw po siya sa buong mundo, yung babae yun. Tapos ang sabi ko daw ganun, paano ko po siya makita, hindi ko po siya kilala at saan ko po siya hahanapin. Sabi ko ganun para maisabi ko sa kanya at may parating ko sa kanya yung sinasabi ng Ama. Tapos sabi nga nun ng Panginoon, malalaman mo yan pagdating ng taktang panahon at makabalik ka na sa mundo mo. Sabi niya ganun. Tapos yung time na yun, parang lagi kong tinatanong na bakit kakaiba yung mga sulat ng mga libro, ano ang mga nakasulat sa libro. Tapos ang sabing gano'n nung lalaki na nagbabantay doon, ang mga aklat na ito ay wala to sa mundo mo. Ang mga aklat na ito ay wala sa sanlibutan. Dito lang to sa kalangitan. Sabi niya, ang mga nakasulat dito ay hindi mo makikita sa sanlibutan. Dahil ito ay sulat ng Panginoon, sabi daw po niya. Tapos, pagkatapos nung nagsalita yung boses na yun, meron akong nakitang napakalaking orasan sa gilid ko. Naging questionable sa akin to. Sabi ko ganun, bakit sobrang laki nung orasan? Sabi ko, para saan po yung orasan na yun? Ang sabi po sa akin nung lalaki, sabi niya, ang orasan na ito ay orasan para sa mundo at sa sanlibutan. Sabi niya, sabi ko, ano pong ibig sabihin yan? Hindi ko po maintindihan. Yun po lagi kong sinasabi. Hindi ko po maintindihan. Tapos in-explain niya, kasi yung bilog na ganon, yung orasan, di ba may tatlo po tayo doon, yung mahaba na maitim, di ba? Mahaba siya, matulis, tapos meron yung pangalawang maliit, tapos yung manipis. Ganon. Ang sabi niya, yung matulis, yung pinakamataas na matulis, nakatutok na po siya sa 12. Sa 12, in-explain po sa akin nung bantay. Sabi niya, yung matulis na yan, nakatutok na sa 12. Tapos yung manipis, nakatutok sa 9. Sa 9 na oras. Tapos yung maliit na yon, konting-konti na lang, nakaganyan na po siya. Nakaganyan na po siya dun sa matulis na maliit. Konti na lang po talaga. Tapos ang sabi nung lalaki, yung orasan na yan, sa bawat pitik ng minuto or segundo, trahedya ang mangyayari sa sanlibutan nyo. Kapag ang yung maliit na itim na malapit na dumikit, yung konting-konti na lang na malapit na siya dumikit dun sa matulis, ng mataas na itim. Kapag dumikit na daw po talaga yun at pumantay na siya sa alas 12, sabi niyang ganun, sa kakaunting oras na ibinigay ng Diyos, binigyan pa ng Panginoon, ng Ama, ang sanlibutan para magsisi habang may konting oras pa natitira. Yun ang sinabi niya. Kapag dumikit daw po yung baliit na itim na yun, dun sa matulis, yung pinakamataas na itim na yun, sabi niya, maghanda ang buong sanlibutan dahil mangyayari ang pinakamalaking trahedya sa sanlibutan. Yun ay ang pagpaparusa ng Panginoon sa mga taong ayaw magsisi.
Tapos sinabi nung boses na naman, may sinabi na naman yung boses na malaki na sabi nga, yun daw ang ma. Tapos sabi niya, yung matulis na nakatutok sa 9, sabi nung lalaki, pakabantayan mo ang buwan na November. Alas 9, nakatutok sa 9, November 9. Ang palatandaan daw po yun na kapag may nakita daw po sa kalangitan ng mga palatandaan at makita mo yung letrang A, yun po yun ay ang alpha. Ang ibig sabihin daw po nun, yun daw po yung oras ng pagbabalik na ng Panginoon. Kasi yung letrang A, yun po yung alpha. Yun po. Grabe, sobrang na-amaze ako kasi lagi po akong nananaginip ng kakaiba. Yung bang misteryosong panaginip na nagkakaroon ng katanungan sa akin. Kasi hindi lang po yan yung panaginip ko na yan, pero yun po yung na-amaze ako sa panaginip ko na yan kasi dinala ako sa lugar na yun, although hindi man ako nakapasok kasi hindi pa panahon. Tapos sinabihan din po ako na kailangan magsisi lahat ng tao at kailangan linisin ko daw po yung damit ko. Kasi po yung nasa entrance po ako, yung damit ko po di color. So, parang yung meaning po dun is makasalanan po ako. At kailangan ko na pong linisin yung damit ko para makapasok na po ako doon sa gate na yun. Basta yun lang po. Ang pinarating po sa akin is sabihin daw po sa mga tao na magsisi abang may konting oras pa na darating. Yun lang po yung gusto kong iparating. Kung may mga tao na ayaw maniwala sa kaligtasan ng Panginoon, wala na po tayong magagawa nun. Basta yung time na yun, sobrang iyak ko talaga. Sabi ko, Lord, ito yung panaginip na yun na first time mangyari sa panaginip ko na ikaw, narinig ko mismo yung tinig ko. Hindi man kita nakita, pero narinig ko kung ano yung gusto mong iparating. Yun lang po. Glory to God po. Actually, Christian po ako, pero nawala po ako sa Panginoon. Kung sa baga, nalihis po ako ng landas bago ko po napanaginipan yun. Namuhay ako sa makapagdong gawa sa mundo. Namuhay ako ng makasalanan. Pero siguro, talagang pinakita sa akin ng Panginoon yun para muli niyang ibalik kung ano ako dati. Na gusto niyang maglingkod ako ulit sa Panginoon. So, yun lang po. Maraming salamat po. And God bless po sa inyong lahat.